Hi guys, kamusta? Usapang electrical o electronics. So, dahil maulan ngayon, mag-ano muna tayo. Mag i-share muna natin 'to kung ano yung gamit natin, no? Share natin bago kayo bumili o magkaroon na kayo ng inspiration kung ano yung dapat nyong bilhin. So, ayan, ito yung gamit nating power station. Ang brand niya ay Greenfield at nabili natin to sa Makati. At ang presyo nito ay kung di ako nagkakamali, 6 to 8,000 yata ito. Then nag-sale siya. Dati siyang parang 16,000, mga ganun yung presyo. 14 to 16,000 kung hindi ako nagkakamali, ano. Kaya ko binili siya dahil nag-sale nga. So, ano ko na to, gamit ko na siya ng 8 months, 8 to 10 months na ata ako nang gamit to. So, maraming paggagamitan, lalo na sa car camping, emergency, backup yan. Halimbawa, na lobat yung inyong sasakyan, isa rin yun sa isang kinonsider ko na bakit ako bibili niyan. So, ano lang, no? Etong vlog na to is para magkaroon lang kayo ng idea, no? So, ito nakikita natin is yung isa dito na nasa likod, ito yung solar panel na foldable o na-fold siya. Then, separate ko yan binili. Then, ito, separate ko rin nabili to, yung additional na na cord. So sa Shopee rin, i-ano ko rin kayo, i-link ko na rin sa description. So sa ngayon, ang kasama dito sa package nitong power station is isang isang 220 charger para makapag-charge. Ito yung kadalasan kong ginagamit diyan. Oo, dito para isaksak dito, no, sa charger niya dito. So, dito yan. Isasaksak, no? 220 yan. Sasaksak mo sa bahay, 220 din para ma-charge. So, mga isang araw yan bago i-charge. Para lumalabas, mga isang buong magdamag bago mapuno, no? Wala itong, no? Wala itong option o otherwise, mayroon kang charger na mas mataas ang voltahe o mas mataas ang ampere rating. Ito kasi 1 ampere lang, 1,000 milliampere, 15 volts. So ito 220 to 15 volts. So pag meron kang mas mataas dito is marireduce yung kanyang pag-charge. Ito kasi parang 12 hours yata sina-charge bago mapuno eh. Pero well, hindi mo naman mauubos lahat. Maliban na lang kung talagang sagaran ka gumamit. Then ito, isa rin kasama doon sa package niya. Itong pang pang jumper niya doon sa battery, pang start up. Ano ba tayo ba? Pang jumper, no? Dito. Nalagay mo rito, yan. Yan. Kaya ko rin nabili. At isang factor na 'yon. Bakit ko siya binili at importante rin 'yan. Kapag nasiraan kasi madalasan is malayuan ang mga biyahe natin. So, yan. Isang yun, dahilan bakit ko nabili to. So, kaya kasama yan. Then, meron pang isa, nandun yan sa kotse ko. Nasa kotse. Yung isang adapter din na ganito. Charger na 12 volts. 12 volts to dito. Parang sakit siya ng cigarette. Cigarette socket. Ganun siya. Sasaksak doon. Parang ganyan. Na para dito, na pang-charge naman niya. So, yun din. Pagka kailangan, charge ko dun sa sakyan natin, sa kotse. Tapos, isasaksak ko dito sa pang-charge, sa input. Para magkaroon ng ma-charge tong power station natin. So, tabi muna natin to. So, ayan. So, ano natin? Reviewin natin to kung ano-ano yung mga nandito, no?
So, unahin ko na to. Yun dito, yung kanina, yung sa sa mismong jumper, sa pang jumper dito, kung halimbawa nalobat kayo, pwede nyo i-jumper to para makapag-start, lalo na kapag mga automatic, or hindi kaya naman sa din, sa mga manual transmission. So, isa rin maganda rito is yung sa ilaw. So, meron siyang mode na high, low, and then merong ano ba to? Yung tinatawag nating SOS na blink. So, yan, pwede yan. So, halimbawa, nasa island kayo o nasa bundok, pwedeng pang SOS ninyo kung kailangan na emergency call, parang ganun. So, yan, isa yan sa magandang ano. So, ang ano niya, sana gusto ko rito, rugged siya. So, kapag nasa car camping kami o campsite o sa camping, is kapag ka naulanan, syempre may tendency mahamog yan at ano, hindi siya agad-agad papasukin. Hindi katulad nung mga ibang power station is pagka ano, papasok agad yung tubig. So, napaka-rugged niya. Tingnan. No? So, ito may ano siya rito. Meron siyang exhaust. Gumagana yan kapag ka naka-on yung inverter na 220. So, may mga ano naman dito. May mga nakalagay na warning, ganyan. So, ayan. 5 volts. Ito yung ano niya eh. No? Yung sa input-output niya. 5 volts, 2.1 USB gadget, charging port. Ayun yun, nandun sa unahan. 12 volts DC output socket. Ayun yung kanina, yung tinanggal ko yung takip. Digital display, future, LED light panel, AC-DC charging port, solar channel port. So, yung solar panel, sinabi natin not included. So, binili ko separate ito. Mamaya papaliwanag natin. Then, ayun nga, itong variant nito o yung model is GPS 400. Ayan yan. So, ayan. Balik tayo dito. Hindi ko alam kung ano to eh. Alam ko natatanggal ito. Wag na natin buksan. Hindi ko lang kung para saan yun. Then, ito, yung, nandito naman yung sa specs niya. No? So, yung rated input, 400 watts, kaya GPS 400. So, yan yung kanyang capacity. Then, battery type, lead acid. Lead acid battery siya. So, battery capacity, 20,000 mAh. Output 112 DC. Mamaya, papakita natin yan. Output 220 AC outlet. Meron siyang dalawa. Then, output 3, ito yung 5 volts 2.0 na USB sockets. So, ayan yung pwedeng, halos yan ang ginagamit namin, yung USB na output. Yung mga electric pan namin, dyan namin kinakabit. So, tatlo yan. Start peak current, ayan, at ito, yung, alam ko yung charging port nito. Yan, yung pang start natin, pang jump start. Operating temperatures hanggang 60 degrees. So, ito yun, yung materialis niya. Wag mong ibababa direct sunlight, malamang, kasi mas mataas yung pag direct sunlight, yung heat, maaring maapektuhan yung loob. Kaya sinabi niyang 60 to 60 degrees. Bawal din ito sa negative. Kung ito ay medyo nagliyelo na, operating temperature 0 to 60. Kung nagne-negative ka na, 0 to 60 degrees Celsius, medyo magkakaroon ka na ng problema kasi may moisture yung mga conductor nito. So, dimension, 31 cm by 26.5 cm and by 30 cm. So, 3-dimensional kung gaano kalaki. No? Yung gaano ba kalaki yan? Teka ha. Yung cellphone is, ayan.
Yan, yung cellphone. Yan. Then, yan na natin. Dito tayo sa unahan. Unahan. Yan. Pailawin natin. Makita. Yan. Yan. Ang gaano kalaki? Medyo malaki-laki rin. Ayan, pag nasa unahan. Isa't kalahati. Taas, isa't kalahati almost. Then, napaka-rugged niya tingnan. O rugged yung, hindi ko sinasabing waterproof, pero parang yung itsura niya is parang pwede sa matalamsikan. Huwag lang syempre dahil electrical to. Which is, kailangan natin iingatan. So, ayan, ito yung isa sa, niya, no? May takip. So, hanggang ngayon, wala pa naman, di pa naman nasisira. Malamang sa malamang, ito yung unang masisira. Pagka nasagi. Hindi gano'n katibay, siguro kasi baka mabiyak, gano'n. So, eto, next tayo. Ito na yung kaninang binanggit ko, yung output na total of 100 watts, 400 watts. Ito yung 220, pwede kang magsaksak ng electric fan dyan. Pero natry na namin magsaksak nung electric fan. Medyo hindi siya pwedeng pang magdamagan o ubusin lahat, lalo pag 220. Pang lang talaga, hindi siya ganong katagal. So, hindi pwedeng pang magdamag. Ako na nagsasabi. Kahit 400 watts pa yan. Then, ang maganda lang dito is meron ka pang emergency, pang laptop, o sa barena, alam ko, kaya naman. Basta wag lang lalampas ng 400 watts. Sure ako, hindi kakayanin. Kapag mga rice cooker, siguro baka yung mga painitan lang. Mga electric kettle na maliliit. Pero pagka malalaki, tingin ko, hindi niya ganun kalaking. So, ang kadalasan lang talagang ginagamit dito, ilaw-ilaw, electric fan, yan. Ito, pinakamabisa sa amin yan, yung USB port na 5 volts. Yung tatlo na yan, yan ang kadalasan namin ginagamit. So, ayan. So, may separate power siya. Ayan. Power inverter para yan sa 220. So, maririnig mo parang may tumutunog na exhaust fan. Ito yon sa loob. So, pagka hindi mo naman ginagamit yan, 220, huwag mo pipindutin yan. Hindi na kailangan. So, ito yan. Yan. So, kung etong naman niya, display, hindi naman siya ganun ka high-tech, no? Hindi katulad ng iba by percentage, is makikita mo yung natitira na capacity niya. Kung 50% na lang ba, o ano. So, dito, makikita mo, basic lang yung makikita mong information. So, eto, voltage. Teka, medyo papalitan rin natin. Yung voltage niya, BAC, voltage, alternating current is 241 volts. So, yan, yung dalawa na yan, para yan doon sa, niya, sa, yung binabasa. So, yung susunod, yung hertz. So, pag bumaksak ang hertz, kadalasan kasi 60 hertz sa mga bahay. O, yan yung minimum requirements. Kapag bumagsak yan, baksak na rin yung voltahe mo. So, 62, mataas pa yan kasi medyo fully charged pa to. Is, yun. Isa yun sa mahalaga. Then, no? Medyo hindi siya ganun kapag hindi mo naiintindihan, talaga hindi mo maintindihan talaga kapag wala kang background sa electrical o electronics. So, susunod, yung watts in terms of load yan. Ibig sabihin, sa 220, kapag nagsaksak ka dyan, pag sinaksakan mo ng 220 yan, makikita dyan kung ilang watts. So, mag-testing tayo. Tingnan natin tong charger. Yan. Yung charger, magsaksak tayo dito. Yung literal na
charger. Yan. So, bakit 0 pa rin? Yan. Kasi wala siyang load. Tama, wala siyang load. So, lagyan natin ng load. Mapapakita natin. Yan. Oh. Yan, okay? Dahil, yan, makikita dyan, 7 to 8 watts yung niyang load na gumagana. Yan, in terms of wattage. So, magdagdag ulit tayo. Yan. Dagdag ulit tayo. Isa pa ulit. Ayan, naging 13 watts na. So, total of 13 watts. Sinasabi niya, dito, is hanggang 400 watts yung kaya niyang supply. Other than doon is, hindi niya kaya. Magti-trigger yan, magsha-shut off yan. Magsha-shut off at mamamatay, syempre. Kasi yun yung safety safety feature niya. Yan yung nasa So, ayan. Ito yung kanyang yung mga USB port. Ito BDC. Ayan, in terms of voltage. Dito naman yun sa output niya dito. Sa 12 volts. Ayan, 12 volts. Then, yung remaining capacity ng battery mo, kung saan, kasi ito laman nito is 12 volts. So, ayan. Ito naman sa charging port dito, may nakalagay dyan solar charging. So, yung solar ko, dahil foldable at saka portable din, dito ako nagcha-charge. 18 volts yan. 18 volts. So, kasi 18 volts para mag-charge sa 12 volts. Parang gano'n. So, yan, iilaw yan. Kapag nagcha-charge, kulay red. Kapag full charge naman, ito green. So, ayan. So, titesting natin ulit na i-charge. Mami. Yan. Susubukan natin. Yan, nakisulit tayo kay Mami. Charge natin dito. Oh, yan. Okay? So, makikita mo dyan, kapag bumagsak ito, nalalaman ko kung nalolobat siya. Pag nalobat yan, bumagsak ng 11 volts, o 11, basta nag-11 volts, mapapagsak na yon. Ibig sabihin, lobat ka na. No? So, ayun yung isa sa, hindi siya friendly user, sa mga hindi ganong kaalam sa mga electrical o sa capacity. Hindi siya katulad ng mga brand na Bluetti at nakikita mo kung ilan yung capacity na lang na remaining. So, dito makikita mo babagsak yung kanyang voltahe. So, mag-automatic shut off siya. So, parang ganon. Ganon siya. So, yan. Balik na natin. So, off natin. Okay. Yan. Then, syempre, ito maraming gamit, dalawang dalawang 220, tatlong USB. Yan. Pwede mong anihin yan. Ayan. Yung USB nga, testingin natin. Ito, para ma-testing na rin. Teka. Yan. Sorry guys kasi one hand lang to. Isa is nakahawak sa sa ating DJI na action camera. So, ayan. Magana siya. So, yan ang kadalasan nating ginagamit kapag nasa car camping o nasa campsite.
So, isa yan sa magandang specs na nakita ko. Well, may mga mas maganda pa na ano niya, na mga version, no? May mga brand din na mas maganda pa diyan, pero iba pa rin yung actually mura kaya ako siya nabili. So, ano naman, hindi naman ako nagsisi na ano yun to. Unang-una, rugged siya tingnan comparing doon sa iba, no? Na parang pag tiningnan mo, parang hindi siya pwede sa mga car camping o sa mga damuhan. Kadalasan to sa baba ko lang talaga yan, sa mga damo-damo kasi campsite nga. So, yun yung isa sa maganda dito. Rugged siya. Rugged siya tingnan. At syempre, yung materialis niya, goma. Pag ano kasi, parang hindi naman pwedeng bato-bato. Kadalasan medyo inaano ko siya, no? Nakalagay ito sa compartment. So, nakita naman dito, 0 to 60 degrees. So, kapag malamig, magmo-moisture. Sa Pilipinas naman, bihira naman mag-negative. So, ganyan siya karagid. Nilalagay ko lang siya mismo sa baba ng sa lupa o sa damo. Yun, kadalasan doon ko siya na ilalagay. Kaya sinabi kong napakaragid niya comparing sa ibang sa ibang mga ganitong power station. Yan, nakita mo talagang pang pwede sa likuran ng kotse, kadalasan doon ko linalagay. Then napakatibay niya. Kahit saan bumangga yan may mga gasgas na rin. At yun lang. Wag nating kalilimutan pala na i-off kasi pagka naiwanang nakabukas, malamang pag gagamitin niyo na baka lobat na siya. Yan. Yan. Sige, dudugtungan ko na to. Lilipat tayo sa solar panel kung saan separate ko siya binili. Dahil itong Greenfield ay nabili ko to na separate bukod dito, no? Power station lang binili natin. Then, ayan, etong parang 15 to 20 meters ata ito. Kasi medyo nabitin ako dun sa kasama na parang 3 meters yata. Ito, 3 meters lang. Nakasama nitong solar panel. So, syempre, may area talaga na magigipit yung 3 meters. Kulang na kulang yan, lalo na sa tent namin. Yan. Ayan yung parang ito. Extension wire. Yan. Ililink ko rin yun sa sa ating description below kung saan ko. Shopee lang din. Pero China siya galing. Yan. Ito. Yan. Ito. From doon sa saksakan, pinakita ko sa inyo na effective siya. So, yan yung extension wire niya. Kung nasa loob ng tent, nakalagay dito, nakalagay ito, at yung solar panel mo ay nasa labas. At nagre-range siya ng 20 to 30 meters, yung haba is hindi ka mabibitin. So, may counting voltage drop in terms of electrical, pero hindi naman ganun kalaking voltage drop kasi ang range ng ating solar panel is 18 volts. So, sige. Lipat tayo. Baba muna natin to. Baba muna natin tong solar station. Solar station. Itong power station. So, ayan. Separate ko binili yan. Ulit natin. At, baba natin muna. Then, etong etong kasama sa package is eto lang. Yan. Then
Ito, nahulog. Yan. May 4 na piraso na ganyan, pero ginamit natin sa ating long lamps. So, yan. Ito kasama siya. Mamaya papakita natin yung likod ng solar panel. Kung saan mo isasaksak to. So, ito, meron siyang kasama. Yan, USB. Kasi may USB output to, may direct, no? Hindi mo na kailangan dumaan ng power station. Diretso. Kumbaga, sunlight, tapos ito na. Converted to electric charge na. Okay? So, meron siyang parang iPhone, tapos Type-C, then, ayun na, yung Type-B ata ito. Type-C yung makabago ngayon eh. So, iPhone yun. So, naka-USB port siya. Yun, dahil merong output yun na USB port. Then, ito na. Ito lang yung kasama sa package. Yan, paminsan pinagdudugtong ko to. Parang 20 to 25 meters umaabot yan. So, paminsan nabibitin pa nga yan kasi pagka yung araw at saka puno, natatakpan yung araw ng puno, medyo gipit-gipit ka pa. Natatakpan ng puno yung araw, sorry guys ha, medyo talagang wala nang edit to, diretso na dahil nakakatamad mag-edit. So, ayan, ito yung kanyang kasama, no, yung manual niya. So, sa base sa specs, ito ay monocrystalline. Oo, monocrystalline yung ano niya. High efficiency. Yan, oh. High efficiency monocrystalline. Yun ang ano niya. So, yun. Separate ko binili yan. Ililink ko na lang. Sa Shopee ko lang din. At local, ano ata to? Di ko lang alam kung ano. Alam ko sa Shopee ko binili. Local, ano ba tawag to? Galing o baka, hindi ko lang alam kung dito nila inano, no? Pero, ayan. Ililink ko na lang sa inyo para makabili rin kayo. So, in terms of warranty, tingin ko baka wala naman nakalagay, pero lakas loob ko lang binili sa Shopee. Mukha naman matibay, okay din man yung kanyang anong tawag to, yung gamit. Ilang beses ko na rin naman nagamit to. Okay, tatabi muna natin yan. Okay. Ano pa ba yung ano? Ito yung mga, ito nakalimutan natin. Ito mga adapter para sa laptop o another socket. Oo, kung hindi magkasya, baka meron pang ibang klaseng socket, ano. Pero ito is 12 volts to 9 volts to 12 volts hanggang 18 volts or 24 volts na capacity, yung mga ganito, no? So depende sa output range ng solar panel. So pakita natin dito. So ito yung ano, ang alam ko 100 watts to, nandun sa specs 100 watts na 4-fold siya, 4 na tupi. So kapag tinupi yan, parang laptop na lang ang itsura niya. Yan, nakaganyan. Lagi kong dala-dala yan. So pagka ang kapal niya, ganyan na lang. Then, syempre, meron ditong bag kung saan nakalagay yung mga wires. Ito. So, ayan. Ayan natin ha. Kasi one hand lang tayo. Pasensya na ka sa mga technical terms. Ano po? Hindi po tayo magaling sa mga technical terms. Lalo na nakalimutan ko pa. Ayan. So, meron tayong dalawang charging port na output
para dyan. Kadalasan, sa ginagamit natin is ito. So, yun. Papunta yan doon sa extension wire. Yan. Then, ayun na. Papunta na doon sa power station natin na Greenfield. Pero, kung wala ka namang Greenfield na power station, meron kang option. So, meron kang USB port na pwede yung sa mga cellphone. So, yan. Pwedeng saksak. Then, dalawa yan. Tingin ko, kayang-kaya kasi 100 watts yan. Then, meron pang isa na 12 volts. Yan, dito yan. Yan. So, kung wala, ano din dito, kung ayaw mo rito, dito naman. Dito na lang. Pero kadalasan, dito ako nakasaksak dun sa main source, no? So, 18 volts yan. Then, ito, 5 volts. USB port. So, ililink ko na lang kung saan natin nabili to. Pero, ang maganda rito, subok na. At nasubukan na natin. Nasubukan na natin pagganahin at i-combine dun sa Greenfield. Kasi merong mga iba na sa overprice eh. Hindi, kumbaga, ito, yung sa rating niya sa Shopee is mataas naman. Well, legit naman. Makikita mo naman yung materials niya. Yung pinaka-materials niya, maganda naman. So, hanggang dineliver is okay naman yung kanyang, wala naman damage. So, maganda ang pagkakaano. So, FYI, ito ay additional na lang. Nilagay ko tong tali na to. Kasi, alam mo naman tayo, dating mountaineer, no? Kadalasan tali-tali lang kasi nga foldable eh. Pang rugged, kumbaga. Kung ito, mga kinatali natin sa puno o sa part lang ng tent, sinasabit lang natin. Yan, para may talian, may ready na tali na. So, disclaimer, hindi po siya kasama dun sa package na mabibili nyo. Literal na yun lamang ito. Yung mga adapter lang yan sa 9 volts to 24 volts. Yan, ito, yan, ano pa ba? Ito, 4 na ganyan. Yan, ito pa pala. Bali, 4 yan. Ito, 1, 3. Isa na lang, yun ang nawawala. Ginamit ko ata doon sa ilaw. Yon. Then, ayan, separate ko itong nabili, extension. Parang 15 to 20 meters ata ito, 10 meters. So, ayan. Ito, kakailanganin nyo talaga to. Separate ko talagang binili to. Bukod dun sa power station na Greenfield. Yan. Parang 3 orderan yan. Hindi naman order. Yung power station pala sa mall ko nabili. Kasi mahirap bumili sa mga, online. Kaya, sa mall ko binili para may warranty. At the same time, mababalik mo agad. Sa mall na lang kayo bumili. So, ito, lakas loob na lang, itong aking solar, 4 na tupian. So, parang naka-laptop na lang ang, ang kapal. Yan. Lagi yan, nandiyan yan, laging baon namin yan, in case na magkaroon ng pangangailangan na, electric charge. Pag nasa remote area ka, yan, mayroon kang pwede. Tapos kaakibat yung ating Greenfield na solar. So yan, kasama itong instruction. Then may mga rin sila, no? May mga model din, may mga folded, tas may unfolded din. Siguro pang car camping, nilalagay sa bubong na pang outdoor type. Ito kasi foldable or portable type. Yan, na-folded, na-fold siya. So, may mga rin, no? Tingin ko ito yung 100 watts. Meron pang may 120 watts pa. May 60 watts, 40, 50, 30, hanggang 20 watts. Yan. Meron pa tayo. Susunod natin yon yung solar na CDR King.
Yan, yung CDR King, meron din ako noon. Kaya lang, hindi ko dala ngayon. Sa susunod na vlog na lang. At isa din yon unang gamit yon. Matagal na siya, parang may 10 years na ata yun. Gamit ko pa nung nagsasa at anawangin. Yun pa yun, yung parang ang combination niya is maganda rin yun. Kung magti 3 nights, 2 nights kayo, basta may araw, full charge yung 10,000 milliampere mo o higit pa. So, yan, nagamit ko rin yon. Parang, ang sukat niya is mga 20 by 25 cm. Ganun. So, parang rin yun. May stand din. So, maganda. Ito yung gamit natin na pang off-grid na pwedeng sa mga remote areas ka at mapunta tayo sa mga ganon. Yan, lalo na nung nag-North Loop kami, gamit na gamit to. North Loop, yon sa mga walang electricity, kayang-kaya. So, yon. So, ayan. Sana naging guide sa inyo yung mga video na ginawa namin. Hopefully, sana marami pa tayong mapuntahan at magamit natin itong mga gamit natin. So, yan. Dito muna magtatapos. At sundan nyo kami, Layas Zero Adventure. At meron po kaming Facebook at saka TikTok. So, sundan nyo kami. At please like and subscribe. At mabigyan po namin kayo ng mga magagandang napupuntahan namin. At maging inspiration po ninyo kami. Okay. So, yun po. Maraming salamat. Hanggang sa muling paglalayas. Salamat po. Thank you. Bye.